Ipakita na natin yung opening statement ng pinakamagaling na senadora. Na ang tagal-tagal. Alam mo, ito si Risa Ontiveros. Sabi nga, magpa-like pa, may sabay pa na mura. Oo. Pag like nyo, sabay murahin nyo tong mukha nito. Makabawi man lang tayo sa epalan nito at kakupalan nito. Kita nyo naman, di ba? Si Pastor Apollo Kibuloy, ang tagal niyang hinamon. Puros hamon. Nung humarap si Apollo Kibuloy, nga. Wala siya nagawa. Nababoy niya si Pastor Kibuloy? Hindi. Sinabihan pa siya ng mga kapwa niya senador. Di umano. Na sige, ituloy mo pa yung pang hihiring-hiring mo kay Pastor. Puta, magna-number 1 yan. Hindi ba? Anong sabi ni Risa? Pumunta ka kasi dito para masagot mo lahat. Pinahanap niya pa, sinubpinan niya pa. Pinahanap niya pa sa kapulisan, pinawaran to paris niya pa. Nung pagdating sa Senado, ang galang-galang naman niya. Pastor, totoo po ba na kayo po ay nanggagahasa? Sinong tangang magsasabing, yes, Your Honor. Totoo po. Abno yan po siya. So ngayon, anong ginawa sa kanya ni Pastor Apollo Kibuloy? Napakadami naman po pala nilang gustong problema sa akin. Napakadami pala nilang reklamo. Meron pang ni-rape ko daw 30 years ago. Meron pa, muntik ko na daw rapin. Meron pa, pinalagyan ko daw ng sili sa mata, pati sa ratbo niya. Pinaumpog ko pa daw yung ulo niya at saka pinasuntok ko pa yung kamay niya sa dingding. So ang dami naman pala nilang nalang sinusumbat sa akin. Mas mabuti mag-file na lang sila ng kaso kasi this is not the proper forum. I will not answer. I will invoke my right to self-incrimination and invoke my right of silence. Para masagot ko lahat yan sa tamang forum, which is hindi yung forum mo, Risa. Yung korte. So yun talaga gusto nila. Ganon din ang ginawa ni PRD sa inyo. Ang sabi ni Leila ni PRD, not a single case was filed against me since I was a president and after. 3 years after I was president. No case whatsoever was filed against me. Nada. So if you have any proof or issues with me, file cases and I will fight them. Ganun ang sinabi ni PRD. Natamimi sila lahat. Kasi napakadami mong mga sinasabi, Pucha, kasimple-simple lang naman ang sagot. May kaso na ba? May kaso ba ako sa korte? Wala akong kaso. Kung wala akong kaso, may problema ka, pumunta ka na sa piskalya at isumbong mo na ako para makapagsampa ka na ng kaso laban sa akin para discuss na natin kung sinungaling ka o hindi. Ang problema, wala eh. Wala. So, ganoon din si Pastor. Meron kayong problema sa akin, file cases against me. Total naman. Yung mga kaso ko sa Amerika, ng mga kasamahan ko, unti-unti na nadidismiss. Ang gaba, dili magsaba. Sige, pakinggan natin itong opening statement ng Peking Bisaya na si Risa Ontiveros. Sige, pasok. Nagpapasalamat ako sa ating chair dahil una nating maririnig ang kwento ng mga biktima. Una nating maririnig ang kwento ng mga biktima. Kala ko ba patayin na silang lahat? Bakit nyo maririnig? Ano yan, multo? Oy, Bembi Robin, Boss Dada, I'm not used to cursing, neither hearing it. But with you, it sounds so good. Kasi tama ka, I'm with you all the way. More power. Hindi naman ako pala mura. Pagka iba na presidente, mabait na tayo ulit. Pero kapag when you are dealing with stupid people, in order for you to prove your point, kailangan murahin mo mga hayop na yan. Kasi kapag hindi ka nagmura, parang walang challenge ba? Nakita niyo si PRD kanina? Ang sarap magmura pagkatapos na marinig mo si PRD na anliputang ina siya sa Senado. Mga senador nga, hindi siya pinigilan dahil that his way of expressing himself. So wag nyo na akong itama dahil ganito na talaga ako.
Wala na akong pag-asa sa buhay. Ganito na talaga ang bibig ko. Oo, kaya pasensya na ha, pasensya na. Pero deserve nyo naman. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi ako hindi ako pwedeng maging kingdom citizen. Pag naging kingdom citizen ako, putya, ako ang magiging downfall ni Pastor Kibuloy. Oo, bakit? Putya, matakin mo. Miyembro ako, tapos satanas ako. Si Pastor yung kalaban ng mga demonyo. O, kaya tsaka deserve nila yan. Okay na yun. Mamura man lang natin yung mga bobo na yan, di ba? O, ayun na nga. So, sinasabi dito ni Ontiveros, masaya daw siya dahil sa wakas, for the first time, magsasalita na daw yung mga biktima. Akala ko ba, Risa Ontiveros, patay na yung mga biktima na yan? Ba't magsasalita pa sila? Ano yan? Mga multo yan? Ha? Ano yan? Mga espiritu yan? Mag-spirit of the glass ka dyan? Oo. So, ano yan? Tignan niyo yung sinabi niya. Dahil una nating maririnig ang kwento ng mga biktima. Tangina. Delikado. Mantakin mo. Magsasalita yung mga biktima. Si Kian De Los Santos, patay na yun. Yung isa, patay na rin. So, akala ko ba, mga representative ng biktima, ganon. Ayusin mo kasi, Risa, hindi yung ang drama-drama mo masyado eh. For the first time, maririnig na po natin ang testimonya ng mga biktima. Puta, sino ba ang biktima? Yung mga namatay, sila yung biktima. Tapos yung mga magulang nung namatay, magulang sila nung biktima. Kung tsuhin sila nung biktima. Kung tsahin ng biktima. Kung ninang ng biktima. Kung ninong ng biktima. Oo, ganun. Pero hindi sila yung biktima. Kakausap na yata nito ni ma'am yung mga espiritong ligaw. Delikado ka, Duterte. Pag nagsalita yung espiritu kay Risa Ontiveros, humanda ka na. Oo, ulitin natin. Nagpapasalamat ako sa ating chair dahil una nating maririnig ang kwento ng mga biktima. Di ako makamove on. Di ako makamove on na pag-i-spirit of the glass yata to si Ating. Iba talaga yung mga dilawan, no? Nung nakaraan, punong-puno yung wall ko sa Facebook. Ang sabi nila, si Leni Robredo daw ang liwanag sa dilim. Kailan pa naging glow in the dark si Leni Robredong hayop na yan? Ito naman, ako po ay nagagalak dahil for the first time, maririnig na po natin ang mga testimonya ng mga namatay. Inginin yan. Puta, para kang si Noli De Castro ah. Oh, nandito ba si Kanoli? Oh, undas edition pala tong yung opening statement ni Madam Chair ah. At naulila ng war on drugs. Ayun, biktima. Naulila, yan. Naulila nung biktima, ganyan. Hindi magsasalita yung biktima, Risa. Ikaw naman, opening statement mo palang sablay na eh. Tagal-tagal mong pinag-isipan eh. Their stories deserve to be heard and should spur us to action. Mga kababayan, dati, walang kagatol-gatol na nangako. Anong gatol-gatol? Gatol! Walang kagatol-gatol. Nagbabasa lang, di pa marunong. Walang kagatol-gatol, hindi gatol-gatol. Ano yung gatol? Si President Rodrigo Duterte, napapatayin niya ang kapwa niya Pilipino. Hindi niya sinabing papatayin niya yung kapwa niya Pilipino. Pucha, nire-rephrase mo para magmukhang dramatic eh. Ang sabi niya, papatayin ko yung mga sisira sa Pilipinas. Nasaan dun yung kapwa Pilipino? Well, kung titingnan natin, kapwa Pilipino niya talaga yun. Pero never niyang sinabi, Risa Ontiveros, na walang kagatol-gatol. Hindi niya sinasabing papatayin ko ang mga kababayan ko. Iba yun, papatayin ko yung mga kababayan ko sa papatayin ko yung mga kriminal na sumisira sa bayan ko. Magkaiba yun, Risa Ontiveros. Ano ka ba naman? Napakasinungaling mo naman. Wag mong guluhin yung statement. Ang linaw-linaw, ang dami-dami. Kahit ulit-ulitin mo, Risa, wala siyang sinabi. Napapatayin ko ang mga kababayan ko. Wala siyang sinabing ganun. Ang sinabi niya, papatayin ko yung mga kriminal. Sasabihin na naman ng mga dinan, bakit? Hindi niya ba kababayan yung kriminal? Kababayan niya. Pero iba yung kriminal sa kababayan. Magkaiba yung kapag ginamit mo na sa salita. Sige, bigyan kita example.
Papatayin ko ang mga kababayan ko pag nanalo ako. Di ba? Ay, buboto mo pa ba ako? Hindi, papatayin kita eh. May kasalanan o wala, kababayan kita, papatayin kita. Versus dun sa papatayin ko ang lahat ng kriminal sa Pilipinas na sumisira sa bayan ko. Sinong iboboto mo? Parehas lang naman na kababayan yun. Pero yung sa akin, mas specific. Ang papatayin ko yung mga kriminal, hindi yung mga kababayan. Kung papatayin niya yung kababayan niya, buhay ka pa. Ibig sabihin, hindi totoo yung sinasabi niya. Buhay pa ako, buhay ka pa, buhay pa yung katabi mo. So ibig sabihin, ma'am, fake news to si PRD. Ayan. Dati, walang kagatol-gatol na nangako si President Rodrigo Duterte na papatayin niya ang kapwa niya Pilipino. Kapwa niya Pilipino, papatayin niya? Sana si Duterte na lang mag-isa natira sa Pilipinas. Kung papatayin niya lahat ng kababayan niya. Ang hirap naman nun. Ang daming mapupuno purinarya nun pag pinatay niya lahat ng kababayan niya. Ewan ko rito kay Risa. Sige, ano pa? Mga ama, ina, anak, magkakapamilya at magkakapitbahay, mga journalist, mga Tagina, papatayin daw ni Duterte yung mga ama, mga anak, mga kapitbahay. Mapapamura ka kasi talaga sa mga pinagagagawa ng mga to eh. Sobrang basura eh. Papatayin niya lahat ng journalist. Sana wala nang nag-cover dyan. Magpasalamat ka kung yan ang sinabi ni Duterte, buhay ka pa. Ibig sabihin, hindi niya natupad yung pangako niya. Dapat magpasalamat ka, hindi niya tinupad yung pangako niya. Kung tinupad niya yun, si Duterte na lang mag-isa sa Pilipinas. Specific eh. Papatayin niya ang lahat ng kababayan niya. Nanay, tatay, ate, kuya. Pati yung chismosa mong kapitbahay. Ito manluloko, no? Sobrang manluloko mo. Sasabi mo. Sige. kritiko. Alang-alang niya Pilipino. Mga ama, ina, anak, magkakapamilya at magkakapitbahay. Tangina, ubos no? Papatayin niya lahat. Mga ina. Tangina, dami mga eh. Mga ina, mga ama, mga anak, mga kapitbahay. Lahat mamatay. Gaga puta. Luka-luka. Sinasabi mo, wala naman sinabi si PRD na ganun eh. Tangina niya, araw-araw ako nakikinig eh. Ulitin natin na kung ano yung mga papatayin ni PRD. And should spur us to action. Mga kababayan, dati, walang kagatol-gatol na nangako si President Rodrigo Duterte na papatayin niya ang kapwa niya Pilipino. Mga ama, ina, anak, magkakapamilya at magkakapitbahay, mga journalist, mga kritiko, alang-alang sa baluktot na pagkakaintindi niya. Ang baluktot eh. Ang linaw-linaw nung sinabi ni Duterte. Ang sinabi ni Duterte, pag sinira nyo ang bayan ko, papatayin ko kayo. Di ba ang ganda nga nung commercial niya? Mga kababayan, malapit na ang Pasko, kaya meron akong gustong bigyan ng mensahe. Kayong mga kriminal, kapag itinuloy nyo yung mga ginagawa nyong kahayupan, huling Merry Christmas nyo na to. Kalinaw-linaw dun. Wala siya sinabing mother, father, brother, sister. Antindi, Jay Gulatico, killing spree po tayo na mahal pa naman natin si Duterte. Tapos gusto pala tayong patayin yan. Ito ha, lahat. Basta nanay, tatay, anak, mga kapitbahay, antindi, Diego, magkakapitbahay. Magkakapitbahay, papatayin niya. Ibang klase si Duterte talaga, palakpakan. Tapos ang sabi niya, nasayang ang boto natin kay PRD. Mantakin mo, binoto natin si PRD, papatayin pala tayo lahat. Tayo na yan, kaya pala pag umiinom kami nila PRD, isang shot pa lang nahihilo na ako. Baka nilalason ako nun. Kaya pala gustong-gusto niya. Nung huling nag-inuman kami, nila PRD, meron siyang alak na may ganito pa. Sabi niya, akin na yung tira ko dyan, akin na yung tira ko. Boss Dada, dito ka sa tabi ko. Pag upo ko sa tabi niya,
Ito, tara, hatiin na natin to. Hinati niya sa amin ni Banat Bay yung laman ng alak. Si Jay Guevara, si Coach Oli, tsaka si Master Judea, di niya nilalagyan ng alak. Baka kami ni Banat Bay ang plano niyang patayin ah. Tapos sabi niya, maglabas ka pa ng isa para meron silang ilagay. Ako, hati-hati na tayong tatlo. Pucha, pag inom ko nun, nahilo ko kagad. Siguro, hindi makalan yun. Mahal yun eh. Pag uminom ka ng makalan, para kang uminom ng tubig. Ang smooth. Mas smooth pa sa mukha ni Risa Ontiveros. Kaya pala, China, pagka inom kong ganun, nahihilo na ako. Palagay ko, baka isa rin kami sa mga gustong patayin ni ni Duterte. Parang naniniwala na ako dito kay Risa. Mantakin mo, nanay, tatay, magkakapitbahay, magpipinsan, maglolo, lola, sanggol, lahat.